Magandang araw mga idol. Kumusta po kayo mga ka-business, mga kapapi? Ito na naman po tayo sa taong kailan nagbabalik. At talaga naman ay pasensya na kayo, medyo na busy tayo. Magawa lang tayo ng reaksyon dito po sa video po na kung saan ay binisita ng mga kagwang si Bong. At sa pagbisita ito mga idol ay natanong po ni Intoy, kasi pinakita ni Bong yung kanyang pera. May perang pinakita, may bariyang pera na pinakita si Bong. At sabi nga po ng saan galing yan? Sabi niya doon sa aking nabentang kalakal. Ngayon, tinanong siya ni Intoy kung bakit ganoon, Kuya Bong? Samantala sa bahay ay hindi ka na maghihirap, hindi ka na wala ka nang kahirap-hirap, kakain ka na lang, pero ba't ginugusto mo pang mangalakal para makakain? Alam niyo po mga idol, magandang katanungan yan. Dahil marami ding ang mga komento sa ilalim ng comment section, kung babasahin natin, may mga komentong against sila kay Bong, kasi nga daw, ganito na talaga si Bong, gusto lang ni Bong maglayas ng maglayas, dahil gusto niyang uminom, gusto niya ipagpatuloy ang kanyang bisyo. Una, kung tumpukin natin mga idol, sa usaping yan, sana maging maluwag ang ating pananaw at pangunawa para kay Bong. Tingnan natin yung aspeto na nakita naman natin na mayroon ng pagbabago si Bong kasi nandyan na siya sa bahay. Sabi nga niya, kung noon kapag nakita niya dumarating ang mga kagwang ay tinatakasan niya. Pero ngayon sabi niya hindi, haharapin ko kayo, nandyan siya sa bahay. At doon sa patungkol sa pangangalakal, alam niyo po mga idol, maunawaan sana natin na matagal ng panahon na nangangalakal si Bong. Ibig sabihin, hinahanap ito ng kanyang katawan, itong trabahong ito. At siyempre, nabuboring siya o nabuboard siya mga idol kapag nandun siya sa bahay, o normal lang kumakain. Pero si Bong naman ang gusto naman niya, yung kumakain siya na at least nagpapagod siya mga idol. Yung po yung maganda namang karakter ni Bong. Gusto niya yung nagpapagod siya, gusto niya yung kumikita siya. So tingnan natin sa aspeto na eto na siya, na kahit paano ay mayroon ng pagbabago. Ilan kasi sa mga followers ng ka-business, at mga nagko-comment doon, ay talagang masyado naman na tinitingnan yung aspeto na nandun pa rin si Bong sa kanyang nakaraan. Dapat i-level natin yung pananaw at kumbaga, pagkilatis naman sa kanyang pagkatao. Kasi nakita natin na para sa akin hindi siya kinakampihan ko si Bong. Pero nakikita ko mga idol, ang laki na ng pinagbago niya Ang laki ng kanyang pinagbaguan. Hopefully sana, ito na siya, hindi na bumalik sa dati. Kasi mga idol, hindi naman tayo magsasalita din ng tapos dahil hindi natin pwedeng ma-project at hindi natin pwedeng ma-predict, kung ano po yung posibleng magiging maaring mangyari sa kanya, kung sakali doon sa hinaharap. So hindi naman natin kayang husgahan niya kasi hindi natin alam, kahit sino din naman wala namang nakakaalam sa mga future. Pero kung titingnan natin sa aspeto na ito na yung kanyang kalagayan, maaaring masabi natin na yes, nagbago naman siya. Bigyan natin ng credit naman yung pagbabago niya, di ba? Malakas yung kanyang katawan. Kita mo naman, matipuno yung kanyang katawan. Talagang makisig siya. Pero ang bukod tanging problema lang, tulad niya sabi, yung kanyang madalas na, sabi niya, pag-alis ng bahay. Pero nangangalakal siya. Naghahanap siya ng pagkakataon na hinahanap niya yung dati niyang gawi, yung dati niyang ginagawa. Pero ang maganda rito, at least nakikita natin na umiiwas siya doon sa bisyo kasi maganda yung pangangatawan niya Hindi siya katulad ng una na talagang taong grasa siya. So ito sana yung maunawaan natin. Yung behavior ng tao sa katagal ng panahon na nangyari ito sa kanya, sa pagiging taong grasa at nangangalakal, at sa kasalukuyan, plus doon sa karakter ni Bong na mabagal ang kanyang pangunawa sa bawat pagkakataon at sa bawat sitwasyon, talagang may tendency na hahanapin niya yung kanyang nakagawian. Ang pinakamaganda rito, ang hinahanap naman niya yung kanyang trabahong pangangalakal. Wala namang masama doon mga idol kasi ito nga yung talagang gusto niya at gusto na rin niyang patunayan sa sarili na kumikita siya ng pera sa pamamagitan ng kanyang sariling lakas at pagsisikap.
Yun yung nakikita ko sa kanya. Now, ano ang posibleng alternatibo rito para maiwasan? Well, hindi ko sinasabing posibleng tama ako, pero isa sa nakikita ko is paigtingin. Paigtingin yung kanyang pagbablog. Bakit? Kasi gusto ni Bong mag-vlog eh. Kung mayroon siyang kakabisihan, kung mayroon siyang pagkakataon na mabibisi siya sa pagbablog, eh tingin ko magkakaroon siya, madadivert ang kanyang atensyon doon sa pangangalakal kasi mapupunta siya sa pagbablog. Wala naman siyang ibang hinahangad kundi ang makatulong sa kapwa, di ba? Kaya nga gusto niyang kumita ng pera para makatulong. At hindi ugali ni Bong na hingi siya ng hingi kay Mrs. Ka-Business, di ba? Pero kung mapapansin natin, kapag may pera naman si Bong, ay talagang nagpapasaya siya sa mga kagwang, di ba? Minsan nandiyan, nakita natin, nagpapa-snack nga siya, di ba? Nagpapakain sa mga kagwang, sa kanyang mga kasama. So, ito marahil ang isa sa posibleng alternatibo na nakikita ko kung talagang papaigtingin yung kanyang pagbablog. At doon naman po sa video na yan ay nasabi naman ni Intoy na talagang ihinabilin ni Mr. Ka-Business na tulungan si Bong, tulungan ng mga kagwang si Bong na maipagpatuloy yung kanyang pagbablog. Higit lalo na sayang kasi kumikita na po yung kanyang channel. Ano po? Andyan na, mayroon ng revenue ang kanyang channel. At alam naman natin na kapag nagkaka-revenue si Bong, ay hindi naman para sa kanyang pansarili, kundi naghahanap siya ng pagkakataon na matulungan. Siguro, kung darating yung punto na makakapag-full swing si Bong sa mga ganitong pagkakataon, na patuloy siyang tumutulong, maaring ma-divert ang kanyang atensyon doon sa pangangalakal. So, dito, magle-level up ang kanyang pagkatao. Dahil siyempre, mula sa pagiging taong grasa, ito na siya, maging official vlogger. Ano, vlogger siya ngayon, ano po, pero kumbaga hindi niya gaanong nai-enjoy yan kasi on and off. Unlike na siguro bigyan ng schedule siya, Bong, balag tayo, ganito. May mag-guide talaga sa kanya na okay, ganito, magbablog tayo lagi. Sa kabilang punto, kung kikita si Bong, alam natin na mas malaking bagay ito dahil makakatulong ito sa mga activities ni Ka-Business, anuman ang kanyang mga proyekto na naisan, di ba? Or si Bong mismo, si Bong, kasi alam natin ang puso ni Bong na talagang nandyan po yung pagtulong. Dito siya masaya eh, di po ba? Kung babalikan natin yung kanyang mga video doon po sa pagkakataon na kumikita siya, so, yung pong mga tribo, di po ba, na kanyang pinakain, doon sa kanyang napanalunan. So, yan ang puso ni Bong. Tingin ko lang mga idol, no, hindi man ako perfecto, pero kayo po mga idol, naniniwala po ba kayo na kung magkakaroon ng pagkakataon na mabisi si Bong sa pagbablog at kumikita ay pwedeng ma-divert ang kanyang attention? Pa-comment naman mga idol, ano, para naman sa ganun ay pag-usapan natin. So hanggang dito lang po muna mga idol, sana po patuloy niyo pong suportahan ang inyong bang lingkod taong gala. Ganun din po ang ating pong Ka-Business official, si Mrs. Ka-Business. Ganun din po mga idol, ano po, Papa Dens, suportahan po natin. And of course, ang ating pong mga kagwang, lalo-lalo na po si Kuya Bong, suportahan po natin. At ang ating mga Ka-Business Reactor. O po sa taong gala, God bless us all mga idol. Paalam muna, pansamantala. Hanggang dito lang po muna.